Samantala, tulong-tulong naman ng mga otoridad sa paghahatid ng assistance sa mga pamilyang nasalanta ng Bagyong Tino sa Calbayog City sa Samar. Kabilang na riyan ang mga miyembro ng pambansang pulisya. Si Suzette Pretencio ng Radyo Pilipinas Calbayog sa detalye. Bagamat panakanakang pag-ulan lamang ang naranasan ng Samar Province dahil sa epekto ng Bagyong Tino, naghanda pa rin ang provincial government dito, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa katunayan, tulong-tulong ang lahat para paalalahanan at hikayatin na lumikas ang mga residenteng naninirahan sa flood-prone areas. Sa Calbayog City, umabot sa mahigit 2,000 o 8,500 katao ang maagang lumikas sa mga evacuation center bilang pag-iingat. Pinangunahan ito ng City Social Welfare and Development Office at CDRRMO na agad ding naghatid ng paunang tulong. Bago pa man tumama ang bagyo, nakaantabay na ang Department of Social Welfare and Development sa Region 8 kung saan inihanda ang libo-libong family food packs sa kanilang warehouse para sa agarang pamamahagi sa mga maapektuhang lugar. Samantala, nagsagawa naman ng malawakang koordinasyon at briefing ang Philippine National Police sa iba't ibang lungsod at bayan ng Samar upang tiyakin ang kahandaan ng mga tauhan sa pagbibigay seguridad at agarang pagtugon sa panahon ng kalamidad. Nagsilbi rin silang katuwang ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng preemptive evacuation at sa pagbabantay sa mga pangunahing lansangan at lugar na posibleng bahain. Sa pagtutulungan ng mga ahensya na natiling ligtas ang lalawigan ng Samar sa gitna ng pagdaan ni Bagyong Tino. Patuloy namang nakaalerto ang provincial government alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan ng ating mga kababayan lalo na tuwing may kalamidad. Mula sa Calbayog, para sa Integrated State Media, Suzette Pretencio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.